Quintin Melora Brown, isang 6 na talampakan at 10 pulgada na center mula sa UP Fighting Maroons, ay bagong pangalan na tumataas ngayon sa radar ng Gilas Pilipinas program. Ayon sa ilang balita, siya ay 24 na taong gulang at posibleng maging eligible bilang local player para sa Gilas. Kung totoo ito, magiging malaking tulong ito sa ating national team, lalo na sa posisyon ng big man. Sa kasalukuyan, ang Gilas Pilipinas ay may mga solid na big men tulad ni Junmar Fajardo, Japet Aguilar, AJ Edu at Kai Soto. Ngunit may mga concerns din. Si Fajardo, kahit na isa sa pinakamagaling na center sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas, ay 35 taong gulang na at malapit nang magtapos ang kanyang international career. Si Japet Aguilar, 37, kaya't ang pagkakaroon ng fresh na big man ay naging isang pangangailangan. Dito napapasok si Melora Brown na may potensyal na maging susunod na solidong big man ng Gilas. Ang malaking advantage ni Melora Brown ay ang kanyang size at skill set. Ang pagiging 6 na talampakan at 10 pulgada na center ay isang rarity sa mga local players sa Pilipinas, kaya't malaking asset siya sa ilalim. Alam natin na ang big man ang isa sa mga pinakamahirap hanapin sa bansa. Sa mga domestic leagues tulad ng PBA, konti lang ang mga lokal na may taas na 6 na talampakan at 9 na pulgada pataas. Kaya't kung ang isang player na tulad ni Melora Brown ay magiging available, malaking bagay ito sa Gilas. Isa pa sa mga mahahalagang aspeto ay ang eligibility ni Melora Brown bilang local player. Kung siya nga ay nakakuha ng Philippine passport bago mag-16 na taong gulang, ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na maglaro bilang lokal sa mga international competitions. Kung ito ay mapapatunayan, magiging malaking tulong siya sa Gilas dahil hindi na kailangan mag-import ng big man at magagamit siya bilang isang full-time local player. Pagdating sa laro, hindi pa siya kasing refined ni Junmar Fajardo o kasing versatile ni AJ Edu, ngunit may malaking potential siya sa ilalim. Sa kanyang height at mobility, may kakayahan siyang magbigay ng presence sa paint, maging effective sa rebounding at magbigay ng shot blocking sa depensa. Isa pa, ang pagiging bata pa niya ay malaking advantage dahil meron pa siyang maraming taon upang ma-develop at maging mas maayos sa kanyang laro. Sa ngayon, consistent ang performance ni Melora Brown sa UAAP, kung saan halos 9 na puntos at 10 rebound ang average niya, pati na rin ang 57% shooting sa field. Mayroon din siyang 1 punto, 4 na blocks per game na nagpapakita ng kanyang defensive potential kung magpapatuloy siya sa pag-improve. At kung siya ay makakapaglaro sa Gilas, may posibilidad na mag-level up pa siya, lalong-lalo na kung makakapag-training siya kasama ang mga veteranong tulad ni Fajardo, Aguilar at Soto. Isa sa mga aspeto na nakikita ko sa kanyang laro ay ang kanyang versatility. Habang hindi pa siya kasing agile o kasing flexible ng ibang bigs, may potential siya na mag-expand ang kanyang game, lalo na sa outside shooting. Nagpapakita na siya ng willingness na mag-take ng mga outside shots kahit hindi pa siya kasing confident sa 3-point shooting. Kung magtuloy-tuloy siya sa pagpapractice at pag-improve, malaki ang posibilidad na maging isang well-rounded player siya. Kung magiging eligible siya, malaking bagay ito para sa Gilas dahil mapupunan ang isang malaking gap sa ilalim. Hindi na natin kailangang mag-alala na magiging manipis ang ating front court kapag may injury o kapag wala sa kondisyon ang iba pang big men. Ang pagkakaroon ni Melora Brown ay magbibigay ng depth sa posisyon ng center at magkakaroon tayo ng mas solid na rotation sa ilalim. Malaking tulong na rin ito para kay Kai Soto dahil mabibigyan siya ng pahinga at makakaiwas sa injury kung meron tayong backup na kayang magbigay ng production sa ilalim. Sa ngayon, lahat ng ito ay nakasalalay pa sa confirmation ng eligibility ni Melora Brown sa FIBA bilang local. May mga reports na nagsasabing may konting pagdududa sa ilang aspeto ng kanyang dokumentasyon, kaya't kailangan pang ma-verify ang mga impormasyon. Ngunit kung maging cleared siya bilang local player, magiging isang malaking asset siya sa Gilas Pilipinas, hindi lang sa mga susunod na torneo,
kundi pati na rin sa pagpaplano para sa mga susunod pang henerasyon ng mga manlalaro. Isa pa sa malaking factor sa potential ni Melora Brown ay ang kanyang pagsasanay sa ilalim ng sistema ng UP Fighting Maroons. Ang UP, bilang isa sa pinakamagaling na teams sa UAAP, ay may solidong sistema at malupit na coaching staff. Kung si Melora Brown ay patuloy na magiging bahagi ng programang ito, tiyak na mas mapapadali ang kanyang pag-adapt sa higher level of competition tulad ng international basketball. Maganda ang foundation na binubuo sa kanya at sa tulong ng mga magagaling na coaches at teammates, maaari siyang maging isang mas versatile na player, hindi lang sa depensa, kundi pati na rin sa opensa. Kung magiging bahagi siya ng Gilas program, ang mga pagsasanay sa high-level international play ay magbibigay sa kanya ng higit pang exposure at matutulungan siyang ma-maximize ang kanyang full potential. Huwag din nating kalimutan na si Melora Brown ay may ilang katangiang hindi basta-basta matutunan ng ibang mga big man. Bukod sa kanyang height at athleticism, meron siyang natural na instincts sa pagkolekta ng mga rebounds at blocking shots. Dalawang aspeto na susi sa pagpapalakas ng ilalim ng Gilas. Kung magiging regular na bahagi siya ng national team, matututo siya mula sa mga veterano tulad ni Junmar Fajardo, Kai Soto at Japet Aguilar na may malawak na karanasan sa international basketball. Sa tulong ng kanilang guidance, tiyak na madadala ni Melora Brown ang kanyang laro sa susunod na antas at maaari siyang maging isang key player na magdadala ng stability sa ating frontcourt sa mga darating na World Cup at Asian Games.